For the longest time, nananatili pa nga rin ang 420k na legal na max salary sa PBA. Higit isang dekada na nung huling na-update yon. Habang patuloy ang pagtaas ng cost of living sa Pilipinas year by year, nananatili pa nga rin capped ang sahod ng mga players natin sa liga. Well yes, pwedeng sabihin na may mga teams na lampas-lampas ang pasahod, even mga former PBA players din namin na beyond max sila dati. Pero still, hindi pa rin mababago na yung fact na most pa rin ng teams ay sumusunod sa limit. Kung meron man silang beyond max na player, ilan lang yon. Halimbawa, superstar ka. Kaya swerte talaga kapag sa galanting team ka mapunta, like mga SMC at MVP teams, na maraming players ang lampas sa max, hindi lang top 2, top 3 players. Pero again, ang reality nga, mas marami pa rin mga manlalaro na kawawa dahil sa mababang pasahod sa liga. Mas malas pa kung matsyempo sila sa mga teams na hindi talaga capable na magpasahod ng malaki sa maraming players. Mababarat talaga sila sa sahod, di masusunod yung demand or feeling nilang deserve nila sa kanilang next contract. Meron pa kang teams, di ba? First few years lang yung ginagamit sa top picks nila habang naka-rookie contract pa. Mas mura kasi. Pero pagpataas na ang sahod nito, kailangan na ng bagong bigger contract, doon hindi na nila kayang ibigay yon. Kaya ang ending, either babaratin or ititrade na nila. Well, sa player, panalo yun pag malipat ka sa big teams at sure masusunod na yung gusto mong sahod. Pero kasi small percentage lang yung mga pinapalad ng ganyan. At kung palarin ka man, hindi pa rin certain kung gaano kakatagal doon. Dahil pag hindi nagustuhan yung fit mo, gagawin ka lang ding trade piece sa next na big acquisition nila. Mahirap talaga, ang daming uncertainties. Kaya hindi mo rin talaga masisisa yung mga young Pinoy hoopers ngayon na hanggat may offer overseas, doon na lang muna sila lumalagare. Malaking factor talaga ang sahod kaya maraming Pinoy talents naglalaro sa Japan at Korea. Even mga former PBA players, diba, lumilipat. Big na consideration doon yung perang involved. Pero ilan doon, halimbawa, diba, kung makukuha naman nila sa Pilipinas yung same na sahod nila, as in same na amount na makukuha nila ron, hindi man lahat pero tsak merong mga pipiliin na dito na lang sa bansa maglaro. Lalo kung pamilyado ka na or plano na magsimula ng pamilya, o gusto na mag-settle down or just simply sanay ka sa Pilipinas. Example na lang si Junmar Fajardo. Sa report before ng spin, di niya raw ma-imagine na sumubok sa NBA dahil mamimiss niya nga yung pamilya niya. Even sa ABL nga lang daw kahit sa Maynila lang na homesick na siya. Yan, sigurado may mga Pinoy players din ngayon overseas na nakakaramdam din ng ganyan. Buti na lang talaga kay Junmar kaya ibigay ng San Miguel yung deserve niyang sahod kaya walang kahit anong need na humanap ng opportunity overseas. Pero halimbawa lang 420k lang ang sahod niya sa PBA tapos ma-offeran siya ng times 3, times 5 ng sahod niya overseas. Tingin niyo ba hindi siya mapapaisip doon? Well, sa sobrang simple neto ni Junmar, kaya niya pa rin mabuhay sa 420k. Pero ang kaso kasi, hindi lahat ng players si Junmar. Marami tayong players na galing sa bigating eskwelahan ng Ateneo, Lasal at iba pa. Or mahal yung kanilang lifestyle. Or iba gusto lang talagang makapag-provide ng better na life sa pamilya nila sa short amount of time. Isipin mo, konting sakripisyo lang hahangat buhay mo. Dahil yung 2-3 taon mo sa PBA, kaya mong sahurin yan sa ibang bansa ng 1 taon lang. Paano pa kung maka-multiple seasons ka pa ron? Tsaka asenso ka talaga. Lalo yung mga bata na magsisimula pa lang sa buhay after college. Ang laking boost nun sa life nila. Kaya yung mga mayroong offer overseas, hindi mo talaga sila masisisa na huwag muna magpa-draft sa PBA. Basta may rookie contract pa nga Kung di ka top 3 pick, hindi ka kagad eligible sa max na 420. Mas maliit pa muna yung max mo. Another reason para mag-hesitate nga silang pumasok ng PBA. Kaya hopefully ma-improve ng liga itong area na ito dahil isa talaga sa mga biggest reasons yung salary kung bakit sila iniiwasan or iniiwan ng players. Yung liit ng sahod at delayed pa na increase pag hindi ka isa sa mga top rookies. Alam mong factor yung pera na even ilang mga rising stars ng bansa mas pinipili muna ang MPBL. Di na bilig o KBL MPBL na aagawan na sila. Saan man galing yung pera ron, still nakukuha ng mga players yung gusto nila. Marami ron around PBA max na yung sahod or lampas-lampas pa. Kung MPBL, hindi na environment yan, hindi na ganda ng liga yan like sa Japan at Korea. Yung pasahod na talaga yon. At flexibility na rin sa kanila dahil mas madali nga sila makakalis pag may bigger na opportunity. Like sa PBA na meron ding 3-year ban. Kaya sana ma-improve na yan ng PBA yung pasahod na side sa liga. Maybe kahit ma-increase sa 500 or 600k yung max, magandang simula na. Para pati mga independent teams mas maka-attract na ng mga unrestricted free agent na stars. Ngayon kasi ang nangyayari, nag-check muna yung mga players or agents nila kung may offer ba mula SMC or MVP teams. Pag wala, saka lang sila mag-ND team or personal choice nila. Dahil alam naman natin, di ba, na mas galante nga sa sahod at bonuses itong mga big teams. Isa pang dapat ayusin o i-remove ay yung rookie contract. Aagawan at maaagawan talaga sila pag ganyan. Ide-delay lang ng mga potential rookies yung pagpasok na sa PBA hanggat nakakuha sila ng bigger payday somewhere. Kumpara sa PBA nga na rookie salary ay 200k lang yung max sa first year. Isipin nila kung di sila mag top 3 sa draft, sayang yung next 2 years nila na kumikita na sana sila ng malaki. Kaya doon na lang sila sa liga na kaya kaagad. Big reason din talaga yan kaya maraming hesitant na pumasok.
Like ang nangyari kay David Defonso, top 5 lang siya sa draft, hindi eligible sa mas mataas sa rookie max. Kaya yun, hindi tinanggap yung offer ng Northport before. Galing kang KBL na malaki sahod tas bilang lumiit sobra sa first 2 years mo, talo ka nga naman. Ang naging ending sa MPBL muna siya kung saan makakuha nga kagad siya ng gusto niya or deserve niya. Ito lang din na-trade na yung PBA rights sa Converge. Tignan natin kung mapapayag na ba nila ito sa susunod since mas may budget niya ito. At proof na naman niya na meron niyang issue sa salary sa PBA. Hindi lang yan kay Dave yung patunay, kay Jordan Heading din na draft sa Terra Firma pero naglaro lang nung na-trade na yung rights sa Converge. Si Bolick, bakit iniwan yung Northport para sa B-League pero bumalik sa MVP team na NLEX, mga ganon. Naiintindihan naman natin na hindi lahat ng teams mayaman, hindi lahat capable kaya pinaprotektahan niya ng PBA yung mga yon. Malulugi nga naman sila sa ibang mga teams na mas may budget. Kaya hindi mataas basta-basta yung salary cap. Dahil at the end of the day, sa Pilipinas din naman kumikita yung mga PBA team owners, hindi same compared sa mga Japanese at Korean teams na mga nasa mas mayamang bansa. Pero daw rin kasi na naging imbalance yung ability ng mga PBA teams na magpasahod. Na iba allegedly kaya magpasahod ng 800k to 1 million plus pa. Kasi iba naman kahit konting salary increase na below pa rin sa current salary cap, hindi pa rin nila kayang ibigay like yan kay Mamo. Litaw pa rin talaga yung langit lupa na difference ng teams sa ability at inability nila na magpasahod ng players ng certain amount. At that way, hindi pa rin naman napoprotektahan yung mga nasa lower end na teams. Lugi pa rin sila. At nagbe-build pa rin yan ng imparity sa liga, bakit na pinaprotektahan daw nila sa paghihigpit ng salary cap. Kumbaga butas yung bangka mo tas tinapalan mo ng tape tas sa kabila pala bulwak na yung butas. Lulubog ka pa rin. Either way, lugi talaga yung mga smaller na teams. Nagkukumpulan yung mga superstars sa mga big teams. Either pinili ng mga players na pumunta ron kapag naging free agent or doon sila tinatrade kapag di na sila kayang pasahurin ng pinanggalingan nilang team. Ano man, doon lang napupunta yung most ng talents na ang tanging nagdi-differentiate na lang kung sino nasa kanila ay kung interested ba sila sa player o hindi. As simple as that, nakukuha ng big teams yung gusto nila, while nakikip lang ng mga small teams yung kaya nila. Makikita mo rin mismo yung gap sa power sa mga nagcha-champion ngayon. Paalala ko lang 10 taon na walang nagkakampiyon na independent team. Isang dekada, 2016 pa yung sa Rain or Shine. More than 20 PBA titles sa sumunod, puro SMC at MVP teams na lang. Isipin mo na lang yun. Sobrang divided, kalahati ng teams kaya magpaluwal lang parang unlimited na pera. Walang iba naman, hindi enough ang budget para mag-build or mag-sustain ng malakas na roster nila. At doon, hindi lang din teams ang apektado, pati mga players. Ang iba pumapaldo pero yung iba nagtitipid. Pinuo naman na deep na problem ito at maraming kailangan i-consider. Even tayo, hindi natin alam paano talaga sisimulang ayusin yan Makakapag-suggest tayo as fans, pero way complicated to run. Mahirap din talagang biglang itaas ang gastos ng teams tas ganun pa rin naman yung revenue nila. Mag-negative yun. Marami rin talagang kailangan i-consider. Kaya sana mapag-aralan na muna to ng PBA, masilip nila ito dahil years ng issue, years ng problema ito sa ating liga. Kailangan na nilang masolusyonan to dahil kung hindi, mas dadami pa ang mga top talents natin na aalis ng bansa or miski maglaro sa MPBL.